Jesus introduced the name of God in this way. Not Jehovah, not Yahweh, okay? But of course, the name of Yahweh and Jehovah are ang ginagalang noong panahon ng mga Hudyo. Pero what Jesus introduced will shock you and amaze you. Ano ito? He introduced God as our Father, Daddy, Abba. Okay? Mababasa po niyo sa aklat ng Galatia. Okay? Nakalagay doon, hindi na tayo alipin, pinalaya na tayo. And now we can call God Abba, our Father. It's true. God is our Father. Nangyari ito nang tanggapin natin si Kristo as our very own personal Lord and Savior. It's very important to know the truth of our relationship with God. Because our relationship with God ay naganap lang nang ma-born again tayo. Ibig sabihin, pinanganak ang tao sa mundong ito under sin, under the rule of darkness, under the rule of Satan. Pero sa kagandahang loob ng Diyos, niloob niya na yung hindi kayang gawin ng batas ni Moises, ginawa niya. Ang Diyos ay naging tao. Yan po si Jesus Christ. Nabuhay siya ng 33 years, namatay sa krus ng Kalbaryo at binayaran ang kasalanan natin. Past, present, future. Walang iniwan na kasalanan. Binayaran lahat. Magiging epektibo lang po yan kung mananampalataya ka sa ginawa niya sa krus. Kaya nga po may pangangaral po ng gospel. It's very important to preach the real gospel. So-called gospels are scattered right now. Napakadami po niyan. So-called, why? Dahil nangangaral, may hawak na Biblia, pero ang kanila pong pinapangaral ay kung totoosin na hindi si Kristo, kundi yung kanilang mga gawa. It's very dangerous. Okay? Tayo mga nangangaral ng grace, tayo pa yung mga naa-accuse na may dala raw na ibang gospel. Yung ba ang totoo? Nope. Tayo po ang may dala ng tunay na gospel. Real gospel simply means the death, the burial, the resurrection of Jesus Christ. Na yung ginawa niya sa krus, sapat na. Sobra pa sa kasapatan. More than enough. Okay? Pero ang ginawa po ni Jesus na yan ay wala pong katumbas. Wala siyang kasalanan pero itinuring siyang makasalanan. Mas pinili pa ng mundo na piliin si Barabas kaysa kay Jesus. Nangyayari po yan ngayon. Maraming mga Barabas ngayon ang pinipili ng tao kaysa kay Kristo. It's so sad. It's so sad. People nowadays are more focused on material things, things of this world. Ayaw nilang pag-usapan ang mga bagay tungkol sa Diyos o tungkol sa eternity. They don't have time for that. And for them, that's foolishness. Again, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it's the power of God. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Okay? Kaya nga po, hindi naman lahat ng tao nakakaintindi ng gospel. Malay mo, ikaw na ang gagamitin ni Lord para yung taong yan ay makakilala kay Kristo. Hindi mo alam. Basta, keep on sharing Jesus. That's the importance of sharing the Lord sa ibang mga tao. Huwag kang mahihiya. Professional sila, mga doktor sila, mga abogado sila. Sila ay mayayaman, sila ay mga trilyonaryo. Bigyan na natin ang pinakamataas na antas ng kayamanan sa mundo. Zilyonaryo ka muna. Okay, fine. Fine. Tapos isip mo, ikaw janitor ka lang. Ano? Maski janitor ka lang, kung taglay mo si Kristo, you have everything. Meron po kami isang kasama dati sa church, no? Nung panahon nung araw pa. Bali kung tawagin namin siya, parang tita na namin siya, no? Parang very concerned sa amin, sa aming welfare, mga ganyan, no? Nagdadala lagi ng mga nilutong pagkain, ha? Pag meron kami mga mentorings and Bible studies during that time, ang mga dinadala niyang pagkain talagang niluto niya at saka talaga naalala ko po nakakatuwa po talaga. Tapos nung pumunta kami dito sa namasyal kami dito sa may Pampanga dati, yung parang treetop adventure, nagdala talaga siya ng mga nilutong adobo, niluto niya yun, niluto niya talaga. Yung hindi siya nagluluto na parang talagang magluluto siya buong puso talaga sa group. Nakakatuwa pong naalala ko po siya. Nasa Amerika na po siya ngayon and I'm so happy na very successful na sila doon sa Amerika ngayon. Thank you, Jesus, for their lives. Okay? So, ayun.
nung nagkaroon kami ng Bible study, sabi niya, isa lang po na pagtanto ko, kanya, sa buong buhay ko, kanya, isa lang ang pinagmamalaki ko, si Jesus, sabi niya. Kasi sabi nila, maraming taon nagsasabi sa akin, hey, you're successful ka sa kanya. Sabi niya, napaka-successful mo. Yung iba rin sinasabi niya, napakaswerte mo. Ano, hindi swerte. Sabi niya, si Jesus, sabi niya. Kaya doon niya sinabi sa amin na, I realize, kanya, isa lang talaga ang na-realize ko, sabi niya. When you have Jesus, you have everything. Ayan ang sabi po niya. When you have Jesus, you have everything. I'm so blessed with that statement. Alam niyo po ba, umano sa akin yun, tumanim sa akin yun. Nag-sunk in sa akin yan. Hanggang ngayon talaga. Yes, Lord, I have you. I have you, Lord Jesus. Therefore, I have everything, Lord. Kaya hindi tayo dapat matakot. Ano ba yung hamon ng buhay? Ano ba yung hamon ng buhay? Sa Kristiyano, wala ng hamon ng buhay. Sa atin po, tagumpay na po tayo. Napagtagumpayan na po lahat ni Kristo. Therefore, we are more than conquerors. Okay? Huwag kang mainggit sa kapwa mo. Iba-iba ang ano sa atin ni Lord. Iba-iba ang kanyang, plano sa ating mga buhay. Okay? We really don't need to compare ourselves to other people. Alisin po natin yung nagkukumpara tayo ng mga sarili-sarili natin sa ibang mga tao. Siya ay hindi ikaw at ikaw ay hindi siya. Okay? Sila ay hindi ikaw at ikaw ay hindi sila. So tayo po ay dapat na masiyahan kung sino tayo. Enjoy our being unique. Each and every one of us is unique. No? Yung uniqueness natin galing sa Diyos. Tinimpla ng Diyos. No? So, to question yourself, to question your life means to question the Lord Jesus. And you don't want that to happen. We don't have to question the Lord Jesus because He knows everything. He is perfect. Alam niya yung hindi makakabuti sa'yo. Kaya ibibigay lang sa iyo yung makakabuti sa'yo. That's the Lord. Just need to focus. Hey, what the Lord is doing now in my life? Sumikat na ba ang araw? Hindi naman po, pero mas maganda na po ngayon kumpara kahapon. At least kinakakalap. Kanina po medyo malakas na yung ulan eh. Hindi po ba kanina nag-vlog ako tungkol sa multo? O ayan, ngayon po lumabas ako rito. Medyo maganda na po siya. Hindi na po masyadong mainit. Malamig. Ay, hindi na po masyadong umuulan. So ayun po ang gusto ko sabihin po. Jesus is so good. Na-realize ko lang po yan talaga na sa lahat, yung favor niya sobrang apaw, nag-uumapaw. Naku, hindi magkukulang yan. Huwag niyong hamunin ang biyaya ng Panginoon, sobra yan. Matatalo kayo. Hindi kayo mananalo sa biyaya niya. Okay, sobra. Just be conscious sa kanyang biyaya. It's very important to be conscious in His grace. His loving grace towards you, towards me, towards us. Especially believers. O yun, sinabi ko na po. Especially sa mga mananampalataya. Nandiyan ang kanyang pabor sa atin. Hindi nagkukulang at hindi magkukulang. Kung piling mo may sakit ka, no? Wala kang sakit, dinadaya ka lang ng dyablo. Sabihin mo lang, by your stripes, Lord Jesus, I am truly healed. I am healed and whole because of your finished work on the cross. Nalatayan po kayo, Panginoong Jesus, dahil po sa aking karamdaman. Kaya Lord, ang karamdaman na ito, wala na po sa katawan ko. Malakas ako malusog. Yan, ganun po ang panalangin natin. Ang Christian living po ay hindi, pag nananalangin po ang mga Kristiyano, it's not about requesting. It's all about claiming. Claiming means, in Jesus' name, I believe itong mangyari sa akin. Sabihin mo yung gusto mo sa Diyos at i-claim mo na yan. Kung maganda yan, alam mo naman magandang hinihingi mo, mangyayari yan. Matutupad yan. Because God is good all the time. Tama si Don Noel. Hindi siya good ngayon lang, tapos bukas hindi, no? Jesus is good all the time. All the time po. All the time yan. Hindi mo matatarok ang kanyang kabutihan. Sobrang biyaya niya. Nag-uumapaw sa atin. So, yun po sa umaga pong ito, I hope na-realize natin yan, no? Na tayo po ay mga anak na po ng Diyos. At ang Diyos po ay ating Abba, Daddy. Abba, Father, means Daddy. Na mahal tayo. God bless.
Diyos.